mag-quit na kayo sa pagbibisikleta. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na napakahalaga ng nutrisyon sa katawan natin. Kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa kabata, pwede mong ikamatay ang pagbibisikleta mo. Pag hindi nyo inayos ang inyong pagkain, hindi kayo tatagal sa pagbibisikleta. Dahil tandaan nyong lahat, mga master, tandaan nyo lahat ha, ang nutrisyon, ang number one source, ang number one kailangan natin para tayo ay makapagbisikleta ng maayos. Marami nang namatay na siklista dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang sakit nila. At marami ng siklista ang namatay dahil sa pag-abuso nila sa katawan nila. Oy! Ayun na mga master, magandang araw sa inyo. Buenas noches, buenos dias, siya yunapot, magandang araw sa inyo. Muli, ako po si Papa Jack at narito kayo sa Bike Talk with Papa Jack. Pag-usapan natin, ano nga bang kahalagahan ng nutrisyon sa pagbibisikleta? Maraming hindi nakakaalam yan. Kahit veterano, hindi alam kung ano ang halaga ng nutrisyon sa katawan. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Kung interesado ka rito, master, kung ayaw mo na tumigil ka agad sa pagbibisikleta dahil nagkasakit ka, standby ka rito. Pakinggan mo lahat ng sasabihin ko. Real talk to. Marami ngayon ng mga siklista ang nahihilig pagdating sa short ride, long ride, quick ride, bike camp, bike touring. Marami, napakarami. Iba't ibang genre ng bisikleta, iba't ibang genre pagdating sa kanilang passion, pagdating sa pagbabike. Okay. Marami ding mga beginner at mga veterano na basta lang bisikleta ng bisikleta na akala nila ang pagbibisikleta talagang yun ang magpapahaba ng buhay nila, which is totoo naman 20% lang ang maidudulot sa atin ng pagbibisikleta sa pagkakaroon natin ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Bakit ko nasabi yun? Dahil kahit araw-araw kang magbisikleta at kung araw-araw ka nagbibisikleta, mas prone kang mamatay sa pagbibisikleta mo ng araw-araw. Bakit? Master, ganito yan Ganito lang yan. Kapag ang makina, marumi ang langis, automatic, magkakaroon ka ng problema pagdating sa internal ng mekanismo nito. Tama? Same thing sa katawan natin yan, master. Sa katawan natin, kapag ka puro basura ang kinakain natin at bisikleta tayo ng bisikleta, hindi natin iniisip kung ano yung pagkain na dapat natin kainin, hindi kayo tatagal sa pagbibisikleta. Maniwala kayo sa akin. Bata pa kayo? Yes. Bata pa kayo? Kaya nyo pa? Yes. Pero ito tandaan nyo. Once na kayo ay nagkaroon na ng edad sa pagbibisikleta, dyan kayo sisingilin. Ano ba yung mga karaniwang ginagawa natin pagdating tayo ay nagbibisikleta? Ano yan? Puyat. Magbabike ka ng puyat, yung wala kang tulog. Di ba? Bakit ka magbabike nung wala sa kondisyon yung utak mo? Wala sa state, wala sa maayos na state yung katawan mo, wala sa maayos na state yung utak mo. Di ba? Tapos pagdating sa kalsada, lulutang-lutang ka. Yun ang isa sa pinakamasamang ginagawa ng mga siklista ngayon. Yung walang tulog. Bata ka pa, hindi mo pa nararamdaman yung pagsingil sa'yo. Pero, yung katawan mo, sa loob, unti-unti mong pinapahina. Tandaan mo yan, master. Kung ikaw, mahilig kang magbisikleta nang wala kang tulog, may balik yan. Ang karma, ang pag-abuso sa katawan, hindi now showing yan. Malakas ka ngayon, yes, kaya ng katawan mo yan.
Diba? Kasi, ginagamitan mo pa ng kung ano-ano eh. Diba? Puyat ka. Puyat ka na. Puyat ka. Pangalawa, sasamahan mo pa siya ng energy drink. Ay, wala na. Magkaka-rumble-rumble na talaga yung utak mo. Hindi nyo alam na winawasak nyo na yung katawan nyo. Kung ganyan rin lang kayo, huwag na kayong magbisikleta. Hindi kayo nakakatulong sa pamilya nyo. Hindi kayo nakakatulong sa katawan nyo. Huwag na kayong magbisikleta. Kung irresponsable kayo sa katawan nyo, huwag na kayong magbisikleta. Kung may sakit kayo, magpagaling muna kayo. Magpalakas muna kayo. Diba? Tapos aabusuhin yung katawan nyo. Isang malaking kalokohan kasi na magbibisikleta ka tapos aabusuhin mo yung katawan mo to the point na yung katawan mo sumusuko na pero ikaw sige ka pa rin ng sige. Alam nyo mga master, ang katawan natin para ding kotse, para ding motor. May sensor yan. Meron tayong tinatawag na sensor, di ba? Sa katawan natin. Pag yung katawan natin nakaramdam tayo ng masakit na ulo, pag yung katawan natin nakaramdam na masakit sa lower back natin, pag yung katawan natin nakaramdam na masakit yung likod natin, pag yung katawan natin nakaramdam na medyo masakit yung tiyan natin, anong ginagawa natin? Kayo, tatanungin kita. Comment mo rito comment mo rito, master. Anong ginagawa mo? O, sasabihin ko na sa inyo. Ang ginagawa mo, umiinom ka ng gamot. Tama? Umiinom ka ng gamot. Kasi yun lang naman ang naiisip mong gawin eh. Uminom ng gamot. Para saan yung pag-inom mo ng gamot? Para mawala yung sakit. Tama? Pero tama ba yung ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa mo? Ang gamot, pansamantalang remedy. Pansamantala. Hindi lifetime na kada may mararamdaman kang sakit, automatic, iinuman mo ng gamot. Paano ko nasabing sensor? Okay? Parang makina yung katawan natin. Bawat makina ng sasakyan may sensor. At tayo din, meron din tayong sensor. Meron din tayong sensor. Ano ba yung tinatawag na sensor sa atin, sa katawan natin? Kapag tayo ay nilalagnat, kapag tayo ay masakit ang ulo, kapag tayo ay may nananakit sa tagiliran, ibig sabihin, meron ng mali. May mali. Okay? Kapag tayo ay sinisipon, automatic, may mali. Sensor ang tawag doon. Hindi pa sakit yun. Sensor pa lang yun. Ibig sabihin, yung katawan natin nagbababala na. Nagbababala na meron ka ng problema, na meron ka ng iniinda sa loob na binabaliwala mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng gamot? Anong ginagawa ng gamot? Ginagawa ng gamot, papatayin niya yung sakit. Papatayin niya yung nararamdaman mong pain. I-ignore niya yun. Kumbaga sa makina, kumbaga sa kotse, iba-bypass niya yun para mawala yung blink ng sensor. Ibig sabihin yung check engine sa katawan natin, para mawala yun, binabypass mo yun ng gamot. Hindi mo siya ginagamot. Yun ang problema ng mga siklista. Yun ang problema nyo. In order na maging malakas kayo, iinuman nyo ng energy drink. In order na hindi nyo maramdaman yung pain na nararamdaman nyo, iinuman nyo ng muscle pain. Iinuman nyo ng gamot para mawala yung sakit. Okay? Iinuman nyo ng sakit. Iinuman nyo ng gamot yan para mawala yung sakit. Yun lang naman ang ginagawa nyo. Pero hindi nyo alam na yung katawan nyo nagre-reklamo na. Yung katawan nyo gustong-gusto ng magkaroon ng maayos na nutrisyon. Yan ang karaniwang ginagawa ng mga veterano at mga beginner ngayon na bisiklista.
Hindi nyo alam kung paano pangalagaan ng katawan nyo. Kung ganyan rin lang kayo, tumigil na kayo sa pagbibisikleta kung marami na kayong nararamdaman. Magpalakas muna kayo ng katawan. Magiging pahirap kayo sa pamilya nyo. Magiging pahirap kayo. Liabilities kayo ng pamilya nyo. Magiging liability kayo ng pamilya nyo. Magiging pabigat kayo ng pamilya nyo. Kung ganyan ang estilo nyo. Kung gusto nyo lang magyabang sa pagbibisikleta, pero marami na kayong nararamdaman, tumigil ka na sa kayabangan mo. Tumigil ka na. Wala kang dapat patunayan sa lahat. Wala kang dapat patunayan na malakas ka, na kaya mo. No. Intindihin mo muna yung katawan mo dahil at the end of the day, ikaw ang magsasuffer sa ginagawa mo na yan. Okay? Hindi nyo alam kung gaano kahalaga yung nutrition sa katawan natin. Hindi nyo alam kung ano yung dapat nyong gawin para tumagal kayo sa pagbibisikleta. Ang alam nyo lang, magandang pyesa, magyabang. Ang alam nyo lang, mahal na pyesa. Ang alam nyo lang, mahal na bisikleta. Pero hindi nyo alam kung paano mahalin ang sarili nyo katawan. Kung ganyan kayo sa sarili nyo, bigyan ko kayo na ilang taon kung bata kayo. Pero kung veterano kayo, tapos pinupersa nyo pa yung katawan nyo, pero bobo kayo pagdating sa pag-aalaga ng katawan nyo, sa nutrisyon sa katawan nyo, at hindi nyo alam ang nutrisyon sa katawan nyo, manahimik kayo. Manahimik na kayo. Kung ayaw mong mapabilang sa mga siklistang namatay, kung ayaw mong mapabilang sa mga siklista na na-hospital dahil sa poor nutrition, ang poor nutrition, mga master, tandaan nyo, hindi nakukuha yan sa dasal. Hindi nakukuha yan sa dasal. Ang gusto ni Lord, alagaan natin ang katawang ibinigay niya sa atin. Yes, guidance ni Lord, tama naman kayo, guidance ni Lord. Pero ang ginawa ni Lord sa atin, sa katawan natin, binigyan niya tayo ng maayos na katawan. Eh kung di ba naman kayo mga siraulot kalahati, sisirain nyo yung katawan nyo. Kakainin nyo, iinumin nyo yung mga bagay na hindi naman ginawa ng Diyos. Eh, ang tawag doon, pagsira sa katawan ang ibinigay ng Diyos. Kaya mahiya kayo sa Diyos. Mahiya kayo kay Lord. Na binigyan kayo ng maayos na katawan, pero anong ginagawa nyo? Binawasak nyo. Kung di ba naman kayo mga siraulot kalahati. Kung wala kang alam sa nutrisyon, mas mabuti pa, tigilan mo na lang muna yung pagbibisikleta. Bawat larangan sa atin, bawat larangan na kailangan nating, na gusto nating gawin, rather, sa pagbibisikleta, kalakip niyan ang pag-aaral. Kalakip niyan ang pag-research kung ano ang the best. Gaya ng pag-research natin kung ano ang the best na pyesa. Ang problema sa inyo, inire-research nyo kung ano yung the best na pyesa, kung ano ang mahal at magandang pyesa, kung ano ang matibay na pyesa, pero hindi nyo alam, hindi nyo nire-research kung ano ang maganda at the best para sa katawan nyo habang kayo ay nagbibisikleta. Huwag kayong bobo, mga master. Huwag kayong bobo. Huwag kayong magmarunong. Huwag kayong magmarunong na okay na tong pagkain na to. Wala naman akong problema. 5 taon na ako, 5 years na ako, 10 years na ako nagbibisikleta. Okay naman tong nakain ko. Eh di sige. Tuloy mo. Total, mayabang ka. Go. Go. Tuloy mo. Magmalaki ka. Magmalaki ka. Pero wag kang hihingi ng tulong sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo kapag ka nagkasakit ka sa bato, pagka nagkasakit ka sa pancreas, pagka nagkasakit ka sa baga. Alam niyo mga master, ang pagbibisikleta ng puyat, pagod ka na, puyat ka, poor nutrition, alam mo na, number 1 magiging problema mo dyan, baga. Baga ang magiging problema mo dyan.
Maniwala kayo sa akin, dahil bago ako naging siklista ng ilang taon, ilang dekada, marami na akong pinagdaanan sa lahat. Mountaineering, yes. Gym instructor, yes. Motor racing, sa lahat ng yan, walang ibang kinailangan para tumagal ako sa mga salarangan yan. Sa larangan yan, basketball, yes. Wala akong ibang tinagal na ganyan, kundi nutrisyon. Volleyball, yes. Volleyball tayo. Ano pa ba? Badminton, yes. Acrobatic, mga backlift, yes. Lahat yan, ginawa ko yun. Pero sinigurado ko na yung pag-aaral ko ng nutrisyon para masuplayan kung ano yung kailangan ko, ginagawa ko yun. Kung ang alam nyo lang gawin yung larangang gusto nyo, pero hindi nyo alam kung ano yung the best para sa inyo, ginagawa nyo, nire-research nyo yung the best sa larangan na gusto nyo. Nire-research nyo, pinag-aaralan nyo yung the best, yung mga dapat nyong gawin para sa larangan na gusto nyo, kung paano kayo magiging magaling. Pero hindi nyo nire-research at hindi nyo pinag-aaralan yung the best para maging the best yung katawan nyo para sa larangan na gusto nyo. Kung ganun rin lang kayo, mag-quit na kayo sa pagbibisikleta. Kung gusto nyo yung mga ganitong usapan, MWF, meron tayong live sa TikTok natin. 1 hour lang yon, 9:30 onwards, 1 hour. Kung interesado ka dito, follow mo ako sa Bike Talk with Papa Jack sa TikTok at sa YouTube channel natin, pati FB page natin. Follow nyo lang. Kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, kung gusto mo pang matuto sa larangan ng pagbibisikleta, sa lahat ng aspeto pagdating sa pagbibisikleta, follow mo ko. Ako nga po pala si Papa Jack at narito